Paano nga ba nagsisimula ang umaga? Sa pag-inom ng kape? O sa pagtilak ng manok? Handa na naman ako sumabak ngayong araw. Bago sumabak, maglalambing muna ang aking alagang si Puti na laging nag-aantay sa labas ng aking kwarto. Kinukondisyon ng katawan sa mahabang paglalakad at pag-aantay ng masasakyan sa gitna ng arawan. Sa aking paglabas, kunin ng ibon ng aking maririnig. Kailangan ko na rin pala magsuot ng face mask bilang proteksyon. Mangilan-ngilan na lang din ang mga sasakyan na dumadaan marahil sa tumataas na presyo ng gasolina, kaya ang iba ay hindi mo bumabiyahe. Habang nag-aantay, dinadama ko ang pagdampi ng hangin sa aking muka sa gitna ng tirik na araw at init ng kalsada. At matapos ang ilang minuto ng pag-aantay, ay sa wakas, ako ay nakasakay din. At habang umaandar, pilit kong sinusulyapan ang kapaligiran. Marahil hindi ito tulad ng probinsya, ngunit marami pa rin mga puno ang iyong matatanaw. Dagdag pa dito, ang mga naglalakihan at nagtataasang mga building. Mula dito papuntang Boni, halos 17 minuto ang aking lalakbayin. Siyempre, bago tayo dumiretso, bibili muna tayo ng ating mga kain para mamaya. Isang rice lang at saka isang chicken. Siyempre, tipid-tipid, talo-talo na. Papunta na akong Guadalupe Bridge at tumawid papuntang Boni. Medyo mahaba-habang paglalakad dito sa ilalim ng tirik na araw. May mga nakakasalubong din, mga mailan-ilan tumatawid sa Guadalupe Bridge. Hindi lang naman din ako, pero iilan lang. Siyempre, dito tayo tatawid sa pedestrian. Tingin lang sa kaliwa or sa kanan.
Napansin ko ang mga sasakyan na dumadaan sa pedestrian ay tuloy-tuloy lang. Di man lang nagme-menor. Kahit alam nila na may mga tumatawid. Ewan ko ba? Napaka-basic lang naman. Pero hindi nila magawa. Kalimutan ko na naman yung payong. Sa mga oras na ito, ramdam ko na ang init. At medyo pinagpapawisan na ako. Kalimutan ko kasi yung payong. Ngayon si kuya, tila nagmamadali sa paglalakad. Siyempre, mainit. At alam kong ramdam din niya ang init. At kahit mainit at tirik na tirik ang araw, nagawa ko pa rin sumulap sa baba ng tulay. Ayan, ang ilog Pasig. Ganda sana ang ilog na ito kung malinis. Hoy kuya, anong ginagawa mo dyan? Baka malaglag ka dyan. Ano kayang ginagawa ni kuya? Tingin ko, ni-enjoy niya ang magandang view. Grabe. Tagaktak na ang pawis ko. Hindi pa nagsisimula ang trabaho ko. Ngarag na ako. Well, ganyan talaga. Laging tiis. Siyempre, para ito sa ating magigiting na opisyal sa gobyerno. Shoutout nga pala. Sana nasa aircon kayo ngayon at kumikita ng napakalaking halaga ng salapi na galing sa amin. Galing sa tax. Nakakalungkot isipin na hindi lang pamilya natin ang binubuhay, kundi ang mga government official na corrupt. Ay nako, ganito na lang ba lagi ang buhay? Sana matuto na tayo. Kilatisin natin sa susunod ng ating mga iboboto. Medyo hiningal ako sa paglalakad at sa pag-akit dito sa tulay. Yan, tingin-tingin muna tayo ng magandang view. Sa baba nito ay EDSA. Ito nga pala yung tulay na patawid papunta sa kabila. Diretsong Boni. Sulyap lang ulit ng konti at makapagpahinga na sandali at lakad na ulit.
Ay, salamat. Medyo may mga lilim na dito. Marami kasing puno dito. Dito na pala ako sa Mayon Street, dito sa Boni. Gusto ko ang daanan na ito kasi medyo tahimik. Walang masyadong ingay. Ibon, aso lang naman ang maririnig mo dito. Bukod dun, may mga puno din na malililim. Hindi na ako bumili ng pangmeryenda kasi kakapusin ako sa budget. Siguro panggabihan na agad, pang dinner na lang. Doon na lang muli ako kakain. Kailangan nating magtipid kasi magpapadala pa ako sa aking pamilya. Kaya sobrang tipid talaga. Malamang sa alamang, itlog na naman ako. Pero hindi naman ako nagsasawa sa itlog. Sa katunayan nga, paborito ko yung itlog eh. Kahit itlog all the way. Di lang yun. Hindi kompletong itlog pag hindi sinama ng chicken. Tulad kanina, chicken yung binili ko. Paulit-ulit. Basta tuwing gabi, itlog lagi ang kinakain ko. Siyempre, may kanin. Ano naman kayang kinakain ng ating magigiting na opisyal? Siguro lechon. Malamang. Kaya yung iba, makikita mo, ang lalaki na ng tiyan. Busog na sa pagkain. Busog pa sa pera. Kung kaya nga, nakakahiya humingi ng dagdag sahod sa kanila eh. Kasi baka daw mabawasan ng kanilang mga salapi. Siyempre, may mga kaibigan din yan at meron din silang sariling business. Siyempre, payaman more. Payaman pa more. Minsan, naisip ko parang gusto kong tumakbo. Kahit man lang agahod muna, baka sakaling mas guminhawa ang buhay. Parang nasa kanila lang kasi ang pera eh. Sa gobyerno ba? Hindi mismo sa gobyerno, pero sa mga opisyal nito, mga politika, mga mayayaman. Sarap naman ang buhay, no? Habang tayo, eto,
nagbibilad sa ilalim ng araw para lang may bigay na tax. Habang sila nasa loob ng kanilang mansyon. Okay, malapit na tayo sa sakayan papuntang trabaho. Ay, salamat. Grabe. Ningal ka na, tagaktak pa ang pawis. Pero at least nakakapag-exercise tayo. Plano ko na rin bumili ng bike. Alam mo na, para mas lalong makatipid. Meron naman akong naitabi sa aking alkansya. Nag-start pa ako noon panahon pa ng pandemic. Kahit papano, may mga naitabi ako. Hindi nga lang malaki. Siyempre, hindi naman lagi nakapaghulog. Kung may barya, maghuhulog. Pero, meron din naman mga papel-papel na buo. Meron kasi akong kaibigan na nag-aalok kasi balak niya nang palitan ng kanyang bisikleta, kaya gusto niya na ito ibenta. Mahal ang pagkakabili niya dun sa bike na iyon, pero bibenta niya lang sa akin sa murang halaga. Siyempre, kaibigan mo eh. Meron ako dating motor, binenta ko na eh. Dati kasi akong nag-aangkas, so medyo laspag na. Marami nang dapat palitan at malaking magagastos, so kaya binenta ko na lang sa mababang halaga. Pero matibay yun, maganda ang makina, tumagal din siya. Marami na akong naisakay dun, mga malalaking tao, mga mabibigat. Meron ding tama lang. Yun, andito na yung naabangan kong sasakyan. Hay, salamat. Nakakaupo din at nakakapag-relax. Ang pamasahe ko ay ganun pa rin. Kahit na mahal ang gasolina, buti na lang kahit papano hindi ako mapapagastos ng malaki. Baba na nga ng sahod, mababawasan pa. Ano na lang ang mapapadala mo niyan kung ganun lang kababa ang sahod? Pero wala eh, wala tayong magawa. Hindi naman tayo matutulungan ng gobyerno. Puro mapapogi lang. At ang iniisip lang nila kung paano sila makaka-kickback. Habang binabaybay ang mahabang daan, maraming sumasagi sa isipan ko. Ang tagal ko na palang nagtatrabaho, pero wala pa ako naipupundar para sa pamilya ko. Ay, kakapagod. Ayan, andito na tayo. Hanggang dito na lang muna, kasi hindi ko ba naman pwedeng i-vlog ang aking trabaho sa loob ng ospital. Paalam.